beloved Boss Mike Cervera. Alam nyo mga kababayan ko, etong kasing mga DDS, hindi nag-iisip ito. Di ba? Ngayon, problema na naman. Akala yata nila mga kababayan, porke binura na nila yung mga post, okay na yun, absuelto na. Hindi nila alam, marami na hong nakapag-repost, marami ng mga naka-screenshot, at marami na hong nakaalam, maging ang Malacanang, mga kababayan. Kaya eto, pakinggan natin to ha. Grabe talaga itong mga DDS, no? Puro fake news. Ang Malacanang sa NBI. Eto na, mga kababayan ko. Pakinggan nyo hong maigi ito. Pasok! Pinauubayan na ng Malacanang sa NBI ang paghabol sa mga nagpapakalat ng sinasabing fake medical report ng Pangulo. Pinabulaanan din ng St. Luke's ang laman ng medical bulletin. Patay. Yan ang agenda report Yan ang problema sa mga ito, mga kababayan ko. ni Ivy Reyes. Naging kinundina ng Malacanang at ng St. Luke's Medical Center ang kumakalat na litrato ng medical results na nakapangalan kay Pangulong Bongbong Marcos. Yo. Ngayon, optimistic ang palasyo na mapapanagot ang nagpakalat ng umano'y maling medical bulletin na ito. Yari. Dapat lang tignan ito dahil hindi na po biro ang biruin ang kondisyon, kalusugan ng Pangulo. Nako, patay ka. Yari kayo. Di ba nga kasi itong mga DDS, mga kababayan, hinahanap pa nga ang Pangulo, lalo na yung si Guanzon, yung buang na abogadong hindi mo malaman kung sino ang aawayin yan. Di ba? Si Guanzon na nagwawala ho sa mall. Opo, ha? Mga kababayan ko, isa rin yan eh. May hinahanap ang Pangulo kasi nga daw, alam daw nila na ang Pangulo ay nasa malubhang kalagayan. Sinakyan naman ng mga bobong mga vlogger at mga influencer nila. Isa na nga dyan mga kababayan, yung Ngongo at saka etong si Jason Sa. Na ngayon, mga kababayan ko, wala na ho. Binura na. At mukhang makukulong pa. Diba no? Alam nyo mga kababayan, ang hirap maging DDS. Putik na yun mga kababayan, lagi kang fake news. Eto na mga kababayan ko, yari kayo dito. Pasok! Kaya po ang NBI, Nako. alam po natin na mabilis umaksyon ng NBI Nako, para yari. maimbestigahan kung sino po ang nasa likod dito. Nako, yari kayo. Nako, opo, papasok na ho ang NBI para po tugisin, alamin kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon at pamimeke po ng medical record ni Pangulong Bongbong na nauna na po na itinanggi na peke. Peke. Yung medical report. Yung medical bulletin na kanilang pinakita. Oy, shoutout nga muna sa inyong lahat, nabasa ko, madaming mag-o-out. Malapit na nga yung isa eh. At saka ikaw din, Arnold Lopez, mag-o-out ka rin. Ay, nako, mga kababayan, paano kaya itong mga buhay ng mga DDS na ito? Kita nyo naman mga kababayan ko, kahit na ho, pansin na pansin, yung pong mga peking mga balita nila, sige pa rin sila na sige, no? Siguro, malaki ang bayad sa kanila. Kasi, mga kababayan, kredibilidad po yung, kredibilidad po, yung pong itinataya ng mga influencer at saka vlogger eh. Di ba, mga kababayan ko? Ako, itataya ko yung kredibilidad ko para ma-make news, para magtanggol ng magnanakaw. Ay, nung ka. Tao pa ko ha! Diba? Hindi pwede tayong gano'n. Eto na.
Sa sinasabing fake medical report, may severe diverticulitis at may indikasyon umano ng clinical deterioration ang kalagayan ng Pangulo. Nako. Nakadetalye rin ang isang identification number at maging ang doktor na tumingin kay PBBM. Naku, yari kayo talaga rito! Talagang nilagay nyo pa yung pangalan ng doktor, nilagay nyo pa yung logo ng St. Luke's. Yari kayo sa St. Luke's neto. Oo. Naglabas na ng pahayag ang St. Luke's at Nako. sinabing fake at falsified ang report dahil anumang medical information na hindi Ay. dumaan sa kanilang official channels Ay. itinuturing na dinoktor. Naglabas din ng video message Ayan, mga kababayan ha. Oh, dinoktor nga, sabi na nga ng St. Luke's. Oo. kagabi ang Presidential Communication Oh, Buangso, no? Kita mo, oh. Yan yung hinihingi mo. Si Pangulong Bongbong Marcos, kay lakas-lakas, kay gwapo-gwapo. Alam nyo, siguro maraming naghangad kay Pangulo noon ng mga babaeng katulad ni Buangson, ano? Tapos ngayon, hindi sila makamove on. Oo. At inggit na inggit sila, mga kababayan. Kaya, First Lady, ano? Office kung saan nagbahagi ang Pangulo ng detalye ng kanyang recovery process. Medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, huwag muna, huwag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pag-antayin lahat ng mga nangyayari. Oo. So, tinuloy ko na lang. Oo. Tomorrow, I have some meetings in the office. Pabiro pang humirit si Kita nyo, mga kababayan ko, si Pangulo, ano? Pati po yung pagpayat niya, big deal sa mga DDS. Pati ho yung pagpayat ni Pangulong Bongbong Marcos ay big deal sa mga DDS. Kasi nga ho, mga kababayan, sabi ko nga sa Bingador, ang Pangulong Bongbong Marcos, yung kanyang bituka daw, yung may problema at kayang gamutin ng antibiotic. At ang Pangulo ay eto pa workaholic. Opo, mga kababayan ko, kaya hindi po pwedeng magpahinga. Kita nyo ho, mga kababayan. Nakikinig ka ba, John Vic? Yung trabaho mo, wag mo nang ipatrabaho kay Pangulo, O, ayan ho, dami ng trabaho ng Pangulo. O, ngayon, mga kababayan ko, eto na nga, mga kababayan, sa kabila ng propaganda nilang bigla na parang nang ambush itong mga hayop ng mga DDS na to, aba, yari, oo, kahit na sinabi na ng St. Luke's na peke yung mga dokumento o medical report na pinapakalat sa social media, abay, paniwalang-paniwala pa rin yung mga DDS na tatanga-tanga, no? Diba? Oo, yan yun. Oo. Sabi rito, Boss Mike, yung pagpayat ni Martin, big deal din sa'yo. Oo! Kasi naman, Jen, Franz, oo. Nagtataka lang ako, sabay sila ni Saldi ko pumayat. Oo, sabay silang, sabay silang naging tambok Sabay silang tumaba Kaya nagtatanong lang naman ako, hindi naman siguro masama yun. Kung magtanong tayo, bakit sabay silang pumayat ni Saldi ko, kayo talaga. Ito na. BBM at sinabing nagkikrave na siya ng solid food. So hindi nakakain ho ng solid foods. So ang kinakain ini-intake at nilalagay niyo sa kanya sikmura, mga kababayan ko, ay puro mga lugaw, sabaw, mga ganon. Di ba? Sabay din sila nag-diet, na-diet sa pagnanakaw. Di ba? Baka na-diet, Iris Joy Ramirez sa pagnanakaw. Lynn Mariano issue talaga yan, eto na. Ilang araw na siyang sabaw lang ang pwedeng kainin. Namayo talaga ako. Ito naman ang kaibahan ni Pangulong Bongbong at saka ni Martin Romualdez. Si Pangulong Bongbong, kita nyo mga kababayan, nagpapakita pa rin. Oo. Si Martin Romualdez, mga kababayan, hindi nyo na makita Ay, tanong ko nga sa inyo, hindi ba kayo nagtataka? Hindi nagpapakita si Martin Romualdez.
Sa mga Martinico dyan, pakisabi nga, miss na miss ko na siya. Ang tagal-tagal nang hindi nagpapakita. Oh. Bakit gano'n? Anong meron, ha? Anong meron? Ay, nako. Oh, ayan si Pangulong Bongbong Marcos. Kitang-kita nyo pa rin, mga kababayan, yung kanyang kagwapuhan. At, tulad nga ng sinasabi ng mga DDS na kailangan daw mag-live o mag-video daw si kung sino man para makita daw nila si Pangulong Bongbong Marcos. Itong mga DDS, ipokrito rin at ipokrita. Bakit kanyo mga kababayan? Hindi mo alam kung nami-miss din nila si Pangulo Di ba? Tingnan nyo mga kababayan, sila pa yung humingi ngayon. Baka pwede naman kayong live, mag-video na kasama nyo si Pangulo kung totoong malakas pa. Ganon. Puta. Bakit hindi nyo ipakita si Digong naman? Butik na yan, mag-live naman si Sara doon sa kulungan. Ako na. Ayaw mo na yan, Black Spider. Kung ayaw nilang mag-live, konti lang. Bahala kayo sa buhay nyo. Tara. Ako, sir, hindi. Kasi galing ako Ikaw sa... hindi. Namayat ako dahil nga puro sabaw for 3 days. Aminado ang Pangulo. Namayat ako kasi puro sabaw. For 3 days. 3 days, mga kababayan, talagang mamamayat ka nun Ay, nako, subukan nyo kaya. Magsabaw lang kayo kahit 2 araw. Ikaw, Arnold Lopez, maggaganyan ka nga. Sabay-sabay na tayo, Abay, tumaba na naman ako ng 7 kilo. Eto na. Saka, sir. Kaya na nga, nagilip na nga ako ng steak. Nabanggit din niya na hindi idinaan sa kanya ni Majority Floor Leader Sandro Marcos ang desisyon na mag-inhibit sa impeachment proceedings na kinakaharap niya. Pero ikinalugod ito ng Pangulo. Yun na yun, natalakay na natin yan na si Sandro Marcos, mga kababayan ko, ay nag-inhibit nga po doon sa Kongreso kung tatalakayin na po at pag-uusapan po yung impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na wala namang silbi. Yan ito yan mga kababayan ko kasi itong hayop na to kita nyo? Tignan nyo mga kababayan po ito mukhang may saltik sige tignan nyo. Kasalanan ng mga ito ayan Nasaan si Bongbong? Nasaan si BBM? Ipakita nyo siya sa amin. Live Kita nyo mga kababayan ko? stream. Nasaan si Bongbong? Nasaan si BBM? Ipakita nyo siya sa amin. Live stream. Alive, aware, and awake. Kita nyo? Yan po kasi ang panawagan ng mga DDS. Hindi ko nga alam kung galit talaga sila kay Pangulong Bongbong o talagang may tinatago silang lihim na pagmamahal Diba? Ibang klase itong mga ito, mga kababayan ko, kapag ka nandyan, batikos ng batikos. Kapag ka hindi nila nakikita, hinahanap nila. May sira na talaga ang mga ulo ng mga DDS, Di ba? Mukha talaga mga kababayan, itong mga DDS, may sira na ang ulo. Biruin ninyo mga kababayan, ito, ang Pangulo, nandoon lang naman hindi lang masyadong nagpapakita sa mga camera, may hinahanap na nila. Biruin nyo mga kababayan, 2 araw pa lang yan 2 araw pa lang nilang hindi nakikita, Tito Randy. Yari! Galit na yung mga DDS, mga kababayan ko. Ewan ko ba? Ganito ba talaga mag-isip tong mga DDS? Minsan gusto kong unawain maigi kung paano sila mag-isip. Pero mga kababayan ko, tila ba pare-pareha sila Mula kay Sara Duterte hanggang sa mga pinaka-alipores nila, hanggang yung mga troll nila sa social media, pare-parehas mag-isip. Yung alam nyo mga kababayan na ang layo-layo, pag tinanong mo na tasa, kwentuhan ka nung araw, alam mo ba? Yan,
kailangan magkape tayo. Ganun eh. Tinatanong ka lang naman kung tasa yan. Ang dami mong paliwanag, pasikot-sikot. Minsan mga kababayan, napapaisip ako eh. Bakit kaya ganun sila mag-isip, ano? Our beloved Boss Mike, Boss Mike.